Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Simulan na natin. Sana all. Sa mundong ating ginagalawan, alam ba ninyo na hindi lang tayo ang may pananampalataya sa Diyos na may lalang? Alam ba ninyong sa ikalawang dimensyon ng ating daigdig, mayroong mga nilalang na umaasang sila man ay mabiyayaan ng kaligtasan at makaakyat sa kalangitan sa kabila ng pagsumpa ng batalang nilapastanganan ng pinakamalakas na anghel na si Lucifer. Ang kanyang nilikha, subalit naging taksel at inaniban pa ng ibang nilalang tulad ng mga engkanto, kaya sila nadala sa kapahamakan. Maging sa ngayon marami pa rin ang nadaya ng dyablo na ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Muna Alcantara, Tubong Bacolod City. Ang pangyayaring ito sa buhay ko ay nais kong ibahagi sa mga mambabasa o tagapakinig ng inyong programa, Sir Casper. Ako ngayon ay 78 anyos na at ang kaganapang nais kong ibahagi ay noong sa panahong nagdadalaga pa lamang ako. Taong 1961 noon, nang mga nasa 15 anyos pa lamang ako. Nang may isang binatilyong nagka-interes na ligawan ako. Magandang lalaki naman yung tao. Kaso itong pihikan kong puso, ayaw sa mga lalaking bastos at hindi maginoo. At higit sa lahat, ay ang apurado. Pwede ba, Iner? Ang pinakaayaw ko sa lahat ay iyong inaapura ako. Maghanap ka na lang kaya ng iba kung gusto mo. Inis na saad ko sa binata, habang patuloy lamang itong nakabuntot sa akin, kaya mas lalong tuloy akong nainis. Ganon, matapos mo akong pag-antayin ng halos kalahating taon, nang gagalaiti ang binata na halatang pikon na pikon. Hindi ko rin naman sinabing hintayin niya ang ganoon kahabang panahon. Siya lang naman itong porsigido na mapasagot ako. Kahit sinabi ko na dati pa na wala talaga akong gusto sa kanya. Pero ang inasta niya ng mga sandaling iyon ay kakaiba. Sa paraan ng pagtitig niya, halatang may binabalak itong masama. Nakaramdam ako ng takot sapagkat kaunti lang ang kabahayan noon. Kung may nais itong gawing masama sa akin ay siguradong tapos ako. Hindi ko pa nga lubusang kilala ang taong ito. Nasa ilalim kami noon ng isang malaking puno ng balete. Madadaraanan kasi iyon pauwi sa amin. Nakiramdam lang ako kung ano ang gagawin ng binata. Natakot man ay nagtatapang-tapangan ako. Nagulat na lang ako nang may biglang humampas sa kanyang batok. Tumingala ako at nakita ko ang isang makisig na binata na nasa 6'2" ang height. Sobrang tangkad at sobrang puti at napakagwapo. Ang hindi ko lang maipaliwanag ay ang biglang paglitaw niya sa likuran ni Iner. Igalang mo anuman ang desisyon ng dalagang ito, ani ng binata. Sa sobrang takot ay kumaripas ng takbo si Iner. Ako naman ay napako ang mga paa sa kinatatayuan. Palinga-linga ako ngunit walang ibang naroon. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng kanyang mukha. Para itong Kastila sa sobrang puti at tangkad. Maging ang tungki ng ilong nitong sobrang tangos at manipis. Ako nga pala si Hector, pakilala nito sa akin.
at hindi ko man lang maaninag kung ano ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pero pinilit kong maging normal. Ayaw kong ipahalata dito na natatakot ako. Grabe naman yung pangalan mo. Naiiba at ang tangkad mo ha. Sobra. Saad ko at nagkabulol-bulol pa na tila nawala na ang pagtataka ko kung saan ba galing ang nilalang na ito. At bigla-bigla na lang sumulpot sa harapan ko, kani-kanina lamang. Pwede ba kitang maging kaibigan muna? Tanong nito sa akin. Hala, kita mo, pati pangalan ko, alam mo agad? Ngayon pa lang tayo nagkita eh. Nagtatakang tanong ko sa kanya. Matagal na kitang kilala. Halika, pasok tayo sa bahay namin. Saad pa nito. Nagtaka ako noon dahil puro kakahuyan lang naman ang paligid. Saan ang sinasabi nitong bahay? Lumapit ito sa malaking puno ng balete at bigla na lang bumukas iyon. Pagkapasok namin ay sobrang namangha ko. Isang bahay na hindi kalakihan pero gawa sa ginto at brilyante. Kumikinang at sobrang linis. Kumpleto rin sa kagamitan at amenities. Ang yaman mo pala, tanging sambit ko. Nawala sa isipan ko na hindi bahay ang pinapasukan namin, kundi bahay ng balete. Ordinaryo lang kami, hindi kami mayaman. Kita mo ang bahay namin, maliit lang. Dalawa lang kami ng kapatid kong lalaki ang nanirahan dito. Maya-maya lang ay nariyan na iyon. Saad pa nito ngunit, hindi pa man nagtagal ay biglang bumukas ang pinto. Ohoy Kor, may kasama ka pala. Takang tanong ng isa pang binata. Muna, si Tekro, kapatid ko. Pagpapakilala ni Hector sa kanyang kapatid. Ito pala si Muna na sinasabi mo. Kaya naman pala eh. Maganda naman pala talaga. Ngising saad ng kapatid nito. Kuya, ang daldal. Namumulang saad ni Hector. Nagtaka ako sa huling sinabi ng kapatid nito. Matagal na ba ako nitong sinusubaybayan? O siya, kain na tayo. Saad na lamang ng kuya nito. Muna, pasensya ka na pero hindi ka pwedeng kumain ng mga pagkain namin dito. Dahil siguradong hindi ka na makakabalik pa sa inyo. Saad ng binata. Ayos lang, dito na lang ako titira. Wala naman akong pamilya eh. Mag-isa lang ako. Lagi pa akong sinasaktan ng tiyahin ko. Kaya mas mabuti na sigurong dito na lang ako. Desididong saad ko kay Hector. Mali muna. Pagsisisihan mo kung iyan ang maging desisyon mo. Itong mga dahon na ito na lamang ang pagtiyagaan mong kainin. Mahinahong saad ng binata. Sobrang malumana ito kung magsalita. Kakaiba rin ang kanilang boses. Pumasok na sa utak ko na mga engkanto talaga ang mga ito. Sinunod ko na lamang ang utos ni Hector. Tanging mga dahon na lamang ang kinain ko. Ang linamnam ng dahon na iyon na hindi ko natikman dito sa ating mundo. Muna, sama tayo bukas magsimba. Saad ni Hector. Nagsisimba rin ba kayo? Takang saad ko. Oo naman. Mas marami kami ang pumapasok sa simbahan kaysa sa inyo muna. Saad nito. Talaga? Gulat na tanong ko rito. Parang wala naman kasi akong makikitang mga kakaibang nilalang na nagsisimba. Iyon pala ay piling-pili lang ang may third eye na kanilang pinapakitaan. Oo, kaya kung napapansin mo, pakiramdam mo minsan sobrang init ng loob ng simbahan.
kasi marami kami. Doble ang bilang kaysa sa inyo. Paliwanag nito. Kaya pala, tanging sambit ko. Kahit sa utak ko ay nagtataka. Paano sila makapasok sa simbahan? Di ba? Takot sila sa Diyos. Araw ng linggo. Iyon na nga. Pinuntahan ko siya sa puno ng balete. Kumatok lang ako sa may puno at bumukas na kaagad iyon. Iniluwa na siya ng puno at naglakad na kami patungong katedral. Hindi naman kalayuan ang Mabini papuntang katedral. Kaya maya-maya lang ay dumating na kami. Nasa puntong patapos na ang mesang iyong tipong itinaas na ng pare ang kanyang kamay. Nang bigla kaming nag-teleport. Segundo lang ay naroon na kami sa bandang reclamation area na ngayon ay isa ng SM supermarket. Hindi pa tapos, Hector. Bakit andito tayo? Anong nangyari? Takang tanong ko. Hindi ko kaya ang init ng kapangyarihan ni Bathala muna. Mga isinumpang nila lang kami na hanggang ngayon ay inaasam-asam na magkaroon ng kapatawaran. Subalit sobrang labo na yatang mangyari pa. Malungkot na saad nito. Sa bawat pagtaas ng kamay ng pare at paglokob ng kapangyarihan ng Panginoon sa loob ng simbahan na hindi namin makayanan, ibig sabihin, balot pa rin ng sumpa ang aming katauhan. Dagdag pa nito. Kawawa naman pala kayo, Hector. Mababait naman kayo ha. Sambit ko na nakisimpatya. Iyon na nga muna eh. Ang sumpa na nagpasalin-salin sa aming lahi ay kailan may hindi na sigurado pa may iwawaglit. Ganun pa man, hindi kami nawawala ng pag-asa. Saad nito na may kalungkutan ang reaksyon ng mukha. Sana nga dumating ang panahong mapapatawad pa ng Panginoon ang inyong lahi, Hector. Saad ko. Sana nga muna. Siya nga pala. Gusto ng kuya na ikaw ang aking maging asawa pagsapit ng iyong tamang edad. Saad ng binata na tila nag-aalinlangan. O tapos, alam mong hindi pwede. Bakit hindi? Paano kung gusto rin kita? Hindi yun kagustuhan lang muna. Isipin mo ang magiging anak natin. Sila ay may tiyak na walang kasiguruhan na magiging ligtas sa galit ng Panginoon sa aming kalahian. Maging ikaw muna ay maaaring mapahamak. Yung iba kagaya ko, nais mapangasawa ng kagaya niyong tao dahil umaasa sila na sa pamamagitan ng lahi ninyo ay isasalba kaming mga engkanto. Subalit mali, dahil kami ang magdadala sa inyo sa kapahamakan, kasama ng magiging lahi natin kung sakali. Mahabang paliwanag ni Hector. Kung ganon, bakit pa tayo nagkakilala? Naluluhang saad ko. Patawad muna. Minahal talaga kita. Subalit ayaw kong dahil sa pansariling kaligayahan ko ay mapapahama ka. Maswerte kayong mga tao dahil kayo ang espesyal na nilalang na nilikha sa mundong ito. Saad pa ni Hector. Kaya kong tanggapin lahat ng kaparusahan, Hector. Basta magkasama tayo. Naiiyak na saad ko. Hindi muna. Hindi ko kakayanin. Bukas na bukas, luluwas na kami ng Maynila. Kalimutan mo na ako. Kailangan mo nang mamili ng taong magiging kasama mo. Kasama ng magiging anak ninyo. Umiiyak na ring saad ni Hector. Iyon na ang huling pag-uusap namin. Niyakap ko siya ng huling sandali. At simula nga noon ay hindi na siya nagpakita. Araw-araw akong kumakatok sa puno ng balete. Umaasang isang araw ay
pagbuksan niya ako ng pinto. Pero wala na. Taong 1976, nang ako ay magpakasal sa aking napiling maging kasama habang buhay. Nabiyayaan kami ng 2 anak, isang nurse at isang sundalo. Ang alaala ni Hector ay sariwa pa rin sa aking isipan. Ang puno ng balete na tahanan niya noon ay pinutol na at pinagtayuan ng paaralan. Sadyang may mga pangyayari talaga sa ating buhay na hindi ka panipaniwala. Pero totoo, magpahanggang ngayon, patuloy pa rin silang umaasa na mabigyan ng kapatawaran at makawala sa sumpa ni Bathala. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli po, ako po si Mona Alcantara ng Bacolod City. Likas na sa ating mga Pinoy ang pagiging mapagbiro. Iyon kasi madalas ang pampalipas ng ating stress. Pero paano kung may isang pagkakataon sa buhay mo na ang ginagawang biro ang magdadala sa iyo sa isang napakamahiwaga at kakaibang mundo? Ako po si Boy, tubong boundary ng Kabangkalan, Negros Occidental. Madalas ako ang pamuno ng mga biruan sa aming grupo. Manggagapas kami ng tubo sa aming lugar. Ito kasi ang pangunahing pangkabuhayan sa aming lugar. Kumbaga, sa amin ang tawag dito, karga tapas. Shout out naman dyan sa taga Negros, lalo na sa mga mahilig magkarga tapas. Palagi akong may dalang hirit para sa aking mga kasamahan. Nakakabawas din kasi ng pagod kapag may katuwaan minsan. Binata pa ako ng mga panahong iyon. 19 anyos at wala ring nobya. Madalas sabihin ng mama sa akin noon na bawas-bawasan ang pagiging komedyante. Minsan daw kasi, hindi ko namamalayan na nakakasakit na pala ako ng kapwa. At ang mas nakakatakot pa ay ang mabiro ko ang mga nilalang na hindi pala katulad natin. Bertoldo akong tao, ibig sabihin matigas ang ulo. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Lahat ng sinasabi nilang mga multo, kapre, inkanto at iba pa. Para sa akin, isa lang iyang katang-isip lamang. Ngunit sa pagiging masuwayin ko, nasubo ko ang aking pagkatao. Isang gabi noon, ginabi ako ng uwi dahil sa napasarap ang inuman. Sahuran kasi ng araw na iyon. Pauwi na ako ng bahay noon at dahil probinsya, walang masyadong bahay ang madadaanan. Sobrang layo ng distansya ng mga kabahayan pa noong araw. At higit sa lahat, maraming masusukal na kagubatan ang madadaanan. Dadaan ako noon sa isang malaking puno ng akasya. Sobrang laki noon. At kahit 2 tao ang yayakap, ay hindi kasya. Wala sa isip ko na may kakaibang mangyari sa gabing iyon. Ilang dipa pa lang ang layo ko nang marinig ko ang iyak ng sanggol. Oy, ninong ako ha. Wika ko noon na nakangisi pa. Huli na nang maalala ko na wala palang kabahayan sa parting iyon. Bigla akong nahimasmasan sa pagkalasing. Halos lakad takbo akong pauwi nang maisip na baka pinaglalaruan ako nang hindi ko kaurit. Pagdating ng bahay, hindi kaagad ako nakatulog. Naaalala ko pa rin ang iyak ng bata at ang biro ko
na maging ninong. Ilang sandali pa ay naulinigan ko ang sasakyan sa labas ng bahay. Bigla akong nangilabot. Wala namang kalsada sa amin. Inuuntog ko ang ulo sa sahig naming kawayan. Baka kasi lasing lang talaga ako. Kaya kung ano-ano ang mga naririnig. Ngunit nang idinilat ko ang aking mga mata, ay kitang-kita ko ang liwanag ng paligid. Dulot iyon ng ilaw na nagmula sa dumating na sasakyan. Ilang sandali pa ay may tumawag sa aking pangalan. "Kumparing Boy, sinusundo kita para sa importanteng araw ng aking nag-iisang prinsesa. Narinig ko kasi na gusto mo maging ninong." Tinig ng isang nilalang na mula sa labas ng pinto. Sila mama noon ay mahimbing na natutulog. Hindi man lang naramdaman ng mga ito ang pagdating ng aming panauhin. Tumayo ako at diretsyong lumabas. Isang mistisong lalaki ang nakatayo sa harap ng aming hagdanan. Nakangiti iyon at sobrang amo ng mukha. Naisip ko na mababait naman pala ang mga ito. Tinitignan ko ang kanyang buong mukha. Para itong Amerikano. Iyon nga lang ay walang kanal na guhit sa ilalim ng ilong. Ilang minuto marahil kaming nakasakay sa kanyang sasakyan bago kami nakarating sa kanilang lugar. Nakapagtataka pa ang kalsadang daan na aming tinatahak dahil wala namang kalsada sa gawing amin. Pumasok na sa isip ko na engkanto itong sinamahan ko. Kaso, nahihiya na akong magtanong at baka magalit sakaling tanungin ko pa. "Huwag kang mag-alala. Ihahatid rin kita pa uwi pagkatapos ng seremonya. Isang karangalan kasi na maging ninong ng aming anak ang mga katulad nyo." Wika nito sa akin. Nakaramdam naman ako ng galak nang marinig ang mga katagang iyon. Ganon pala ka-espesyal sa kanila ang mga katulad nating tao. Ilang sandali pa ay dumating na kami sa venue. Nagulat ako sa karangyaang taglay ng mga ito. Kumikinang ang mga ginto sa paligid ng pinagdausang gusali. Ang mga bulaklak ay kakaibang kulay at napakasarap tignan sa mata. Maging ang paligid ay sobrang linis. Wala kang makikitang kalat, kahit isang tuyong dahon ng kahoy. Matapos ang seremonya ay nagsiupo na ang mga panauhin niya sa harap ng mesang puno ng iba't ibang uri ng pagkain. "Huwag kang gumalaw sa mga pagkaing nakahanda. Hindi iyan pwede sa iyo. Maliwanag ba?" Utos nito sa akin. Agad naman akong tumango. Hindi ako sumuway sa kanyang utos sa takot na baka magalit sa akin at hindi na ako makauwi pa. Iyon pala ay hindi pwedeng kumain ng pagkain nila dahil hindi na ako makakabalik pa sa mundo ko kung nagiging matigas ulit ang aking ulo. "Pumitas ka na lamang ng prutas doon sa labas. Pwede kang kumain niyon." Utos pa nito ulit sabay turo sa mga punong namumutingting sa bunga. Lumabas ako para pumitas nang may mapansin akong babae sa puno nito. Nakatitig pala ito sa akin. Sobrang ganda niya at ang tangkad. "Gusto mo ba ng bunga nito?" Tanong niya sa akin. "Maaari bang makakain binibini?" Tanong ko rito. Ngumiti siya at inabot iyon sa akin sabay tingin ng kakaiba. Hindi ko alam kung anong prutas ba iyon
Buong buhay ko, iyon na yata ang pinakamasarap na prutas na natikman ko. Kakaibang tamis at linamnam ang taglay nito. Maya-maya pa ay nagpakilala ang babae sa akin, si Tamara, at anak daw siya ng hari. Buhat nang mangyari ang kababalaghang iyon sa aking buhay. Lagi na lang daw akong tulog ng tig-3 araw o mas higit pa. Kaya nagduda ang mama sa akin at pinatignan ako sa isang albularyo. Doon nila nalaman ang pagkakaroon ko ng mga kaibigan na taga-ibang mundo. Kaya pinagawan ako ng mama ng pangontra sa mga ito. Simula noon ay lagi na lang akong nilalagnat. Lagi na lang mainit ang aking pakiramdam na tila ba nasa loob ako ng oven. Hanggang sa isang araw, nakalimutan kong isuot ang pangontrang iyon. Nagulat ako nang biglang lumitaw sa harapan ko si Tamara. "Bakit ka pumayag na mailayo sa amin? Ayaw mo ba sa aming mundo?" Tanong nito sa akin. Ang sabi daw kasi ng mama, kapag napalalim ang ugnayan natin ay may posibilidad na hindi niyo na ako maibabalik sa aming mundo. Diretsong sagot ko sa kanya. Kung ganoon, papatayin ko na lang ang mama mo para wala nang hadlang sa pagmamahal ko sa iyo. Galit na wika nito. Ha? Huwag mong tangkain na saktan man lang ang mama. Hindi kita mapapatawad kapag nangyari iyon. Banta ko sa kanya, pero napatawa lang siya. Nagulat pa ako nang mag-iba ito ng anyo. Isang napakapangit na parang halimaong mukha. Nangungulubot ang balat at ang buhok ay halos nagsitayuan na. Mabilis kong kinuha ang aking habak na pangontra sa kanila. Namilipit pa ang halimaw nang makita iyon na tila ba sobrang liwanag at nakakabulag sa paningin niya. Simula noon ay hindi na ang mga ito nagpaparamdam pa. Maging ang kumpari ko ay hindi na sumusunod na dati ay halos gabi-gabi akong sinusundo para ipasyal sa kanilang syudad. Gayunpaman, hindi ako nakaramdam ng panghihinayang, lalo na nang makita ko ang anyo ni Tamara bilang halimaw. Ganoon pala ang itsura nila kapag nagagalit. Sobrang nakakatakot. Inakala ko na okay na ang lahat. Tahimik na ang buhay namin. Simula ng araw na ginalit ko si Tamara. Hindi pa pala. Dahil isang umaga, nagising na lamang kami sa pagwawala ni Mama. Sinaniban ito ng kung anong nilalang. Nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Kung hindi ka rin lang magiging akin, iisa-isahin kong patayin lahat ng mga kamag-anak mo. Lalo na itong pakialamera mong ina. Wika ng kung sinong boses sa loob ng katawan ni Mama. Tamara, alam ko na ikaw yan. Umalis ka sa katawan ng Mama. Dahil wala siyang kasalanan sa iyo. Utos ko sa kanya. Umiyak ito at nagmamakaawa. Ikaw lang naman ang gusto ko eh. Kung sasama ka sa akin, pangako. Bibigyan ko ng yaman ang iyong pamilya. Basta sumama ka lang sa akin. Pakiusap nito. Patawad Tamara, pero walang katumbas na yaman ang pamilya ko. At hindi ko ibebenta ang sarili ko sa kahit anong yaman na mayroon ka. Mahal ko ang pamilya ko. Sila ang yaman ko. At kung sakali mang mag-aasawa ako, iyong ordinaryong tao din na katulad ko.
kaya lisanin mo na ang katawan ng mama ko. Utos ko, sabay sabit ng habak sa liig ng mama. Bigla itong naghuhumiyaw sa sakit. Galit na galit ito. Ngunit hindi rin nakayanan ang kapangyarihang mayroon ang habak na ibinigay sa akin ng albularyo. Dahil sa nangyari, nagdesisyon na lamang kami na lisanin ang lugar. Lumipat kami sa hindi masyadong masukal. Medyo matao na. Kaya panatag ako na wala nang katulad nila pa ang gagambala sa amin. Nakilala ko si Iska, isang guro sa paaralang primarya ng mismong baryo. Nahulog ang loob namin sa isa't isa hanggang sa naging magkasintahan kami. Nang niyaya ko itong magpakasal ay hindi ito tumanggi. Sa ngayon po ay may 4 na kaming anak, 3 babae at 1 lalaki. Puro teacher din ang propesyon ng 3. Habang ang bunso kong anak na lalaki ay kasalukuyang nasa Japan bilang isang welder. Sa mundong ito, sadyang maraming bagay at pangyayari ang matalinhaga at hindi ka panipaniwala. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Boy, ang nag-iisang lalaki ng Negros. Isa ang Canlaon City sa pangunahing bayan ng Negros Occidental na nagsusupply ng mga gulay at mga pampalasa sa buong Negros. Subalit alam ba ninyo na dito rin matatagpuan ang nakakatakot na puno na tinatawag na kamandag? Tuwing namumulaklak iyon ay nagdudulot ng sakit iyon sa mga tao sa buong bayan, gaya na lang ng ubo, sipon at lagnat. Isa rin ang Canlaon City sa mga lugar na maraming kababalaghan, maraming nakatirang hindi pangkaraniwang nilalang tulad ng mga engkanto, nuno, at maging mga kapre at iba pa. Bilang isang manggagamot na kagaya ko, kailangan naming maglakbay sa isang mataas na bundok nito upang mag-alay ng panalangin sa isang malaki at may katandaan ng punong kahoy. Magdamag kami roong nagdarasal at nag-aayuno. Minsan, marami akong kasabay sa pag-akyat ng bundok. Ngunit nung Abril 2, taong 1979, nagtaka ako dahil ako lang at ang isang katulad ko na galing pa ng Morsya ang naroon sa lugar na iyon. Bale, 2 pala kami. Itago na lang natin siya sa pangalang Hilda. Katulad ko ay may katandaan na rin. 62 ako noon, samantalang siya ay 64. Pang-29 na raw niya iyon na akyat sa bundok para puntahan ang malaking kahoy na aming inaalaya ng dasal. Kinukuhaan din ng mga ugat upang ilagay sa langis na siyang aming ginagamit panggamot sa mga may karamdaman. Tahimik kami habang binabagtas ang kahabaan ng bundok. May kataasan rin ito, kaya hinihingal rin kami at nagpapahinga paminsan-minsan. Nagtaka ako dahil 20 anyos na akong umakyat sa bundok at hindi ganoon kahaba ang oras ng paglalakad. Nagmatsyag pa ako at alam ko na maging ang kasama ko ay nakaramdam na rin ng kakaiba. Tumigil siya at humarap sa akin. Nililigaw na tayo ng elemento. Wika niya sa akin sa mahinang boses. Napansin mo rin pala. Kanina pa tayo lakad ng lakad eh.
At parang dito lang din sa malaking punong kahoy na ito ang ating bagsak. Sagot ko sa kanya. Tiningala niya ang kahoy mula sa di kalayuan sa amin. Kusa ring sumunod ang aking mga mata sa kung saan siya nakatunghay. Sandali, ito yata ang puno na dapat ay kukuha tayo ng bunga para hindi tayo ililigaw. Wika pa niya. Pero nakaramdam ako ng kakaiba habang tinitingala ang malaking puno na iyon. Naaalala ko ang bilin ng aking ama na dati ring manggagamot. Ang puno ng kahoy ng kamandag na kapag magpapahinga ka sa lilim niyon ay hindi ka na makakaalis pa. Lalasunin ka ng oxygen na nilalabas nito at wala iyong gamot. Ni hindi ka makahinga kapag nalalanghap mo ito. Dumistansya pa ako ng kaunti nang maalala iyon. Hindi man ako sigurado ay kailangan ko pa ring mag-ingat dahil hindi pa ako familiar sa puno nito. Bakit ka lumalayo? Huwag kang lumapit sa puno na yan. Baka iyan ang sinasabi nilang puno ng kamandag. Paalala ko sa kanya. Ano ka ba? Ito ang puno na makakatulong sa atin. Ang sabi noon ng mama kapag maliligaw ka, kailangan mong kumain ng bunga ng kahoy dito upang hindi tayo maligaw. Diretso lang ito sa paglalakad patungo sa punong iyon. Ngunit hindi pa man nagtagal ay nakitong nakahawak sa kanyang dibdib. Bigla akong nakaramdam ng takot at pag-aalala. Ilang sandali pa ay unti-unti itong humaharap sa aking kinaroroonan. Napamulagat ako nang makita ang itsura niya na tila sinasakal. Nangingitim ang balat at nakausli ang dila. Dilat na dilat ang mga mata. Lakad takbo ako habang papalayo sa lugar na iyon. Sa ilang taon na pabalik-balik ako sa bundok, ay iyon lamang ang pagkakataon na nakita ko ang punong iyon ng kamandag. Nang nakaramdam ng pagod ay umupo ako sa nakahigang patay na punong kahoy upang magpahinga. Sanay naman akong mamundok, ngunit tila ang araw na iyon ay kakaiba. Mag-isa ka po, nanay. Alam mo ba na delikado sa iyo ang mamundok mag-isa? Lalo pa at may katandaan ka na. Tinig iyon ng tila isang dalaga, kaya napaangat ako ng ulo. Galing iyon sa aking likuran, kaya otomatikong napalingon ako. Isang magandang binibini ang bumungad sa akin. Nang una ay inakala kong tao, pero nang makita ko ang ayos nito na nakahabang damit na parang prinsesa, pumasok na agad sa aking kokote na isa itong diwata. Napakaganda nito at ang buhok ay parang Amerikana, maputi at sobrang kinis rin ang kutis. Mahal na prinsesa, paumanhin kong nagambala kayo ng aking paglalakbay. Hindi ako mag-iingay o mang-aabuso sa anumang aking mararaanan na iyong pag-aari. Sagot ko dito. Huwag ka pong matakot sa akin, nanay. Alam ko na may mabuti kang loob. Dahil doon ay ibibigay ko sa iyo ang basbas at makarating ka ng walang kahirap-hirap sa punong iyong pupuntahan. Wika nito. Bigla kong naisip ang kasama kong matanda kanina. Tumingin akong muli sa kanya. Ngunit hindi pa man ako nakapagsalita ay naunahan na ako nito. Tila ba nababasa niya ang nilalaman ng aking isipan. Alam mo ba na isa siyang huwad, nay? Isang negosyo ang kanyang panggagamot. Hindi tulong sa kapwa niya tao ang kanyang ginagawa. Kaya nararapat lang sa kanya na malason para hindi na rin siya makapangloko pa sa iba. Mahabang litanya ng dalaga. Hindi ko naman kilala ang matandang
na kasabayan ko kanina. Pero naniniwala ko na totoo ang sinabi ng diwata. Malalaman mo rin naman batay sa pananalita nito. Puro kasi ito pagyayabang kanina. Sa totoo lang, ang totoong manggagamot o albularyo, tikom lang ang bibig. Walang pinagkakalat at lalong hindi nagyayabang. Nagpaalam na rin ito ngunit bago ito tumalikod ay may ibinigay sa aking isang libreta. Ayon sa kanya, kasabay ko iyon sa paglikha ng daigdig. Kaya makakatulong daw iyon sa panggagamot ko at sa kung ano paman. Tinanggap ko at pinasalamatan. Isang karangalan ang makatanggap ng isang bagay mula sa isang diwata na nagbabantay sa kalikasan. Sinamahan pa ako nito hanggang sa makababa ng bundok matapos ang magdamagang panalangin at pag-aayuno. Nasa kalsada na ako habang nag-aabang ng boss. Araw na ng Sabado. Pauwi na sa aming bayan. Nagulat na lang ako nang biglang dumaan mula sa aking likuran ang babaeng nakasabayan ko paakyat ng bundok. Nakaramdam ako ng takot nang lumingon ito at ngumiti. Lalo pa at puro mantsa na pinaghalong apog at tabako ang kanyang ngipin at gilagid. Nagmumukha tuloy itong aswang sa aking harapan. Nakita ko ring tila natigilan ito. Parang may kinatatakutan mula sa aking likuran, kaya napalingon na rin ako. Ang mukha ng magandang diwata ang bumungad sa akin. Masakit ang mga titig nito sa matandang si Hilda. Nanay, mag-ingat ka sa matandang iyan. Hindi iyan ang babaeng kasabayan mo kanina. Kinopya lang niya ang mukha ng matanda. Impakta iyan. At nanganganib ang pamilyang uuwian yan. Wika ng diwata. Natatakot ako para sa pamilya nito nang marinig iyon. Mahal na prinsesa, wala ba tayong pwedeng gawin para pigilan ang impostor na iyan? Kawawa naman kasi ang pamilya ng matanda kung makarating iyan doon sa kanila. Nag-aalalang tanong ko dahil kahit paano ay nakakahabag din naman kung mangyaring may kasama silang halimaw sa loob ng kanilang tahanan. Baka nga isa-isahin pa sila nito sa pagpatay o ano man ang nasa utak nito at nagpanggap itong isang tao. Huwag kang mag-aalala, Nay. Hahanap ko ng paraan upang hindi matuloy ang masamang balak ng impaktang iyan. Wika ng magandang diwata. Isang bus ang dumulog sa harapan ko. Mabilis pa sa 4:00 ang matandang si Hilda para sumakay na ng bus. Napatingin ako sa diwata na umakyat na ito. Paano na to kamahalan? Tama talaga sa boss itong babaeng impostor. Nagtaka pa noon ang konduktor kung sino ang kausap ko dahil wala naman siyang nakikitang ibang tao. Binaliwala ko na lamang ang reaksyon nito dahil mas nabahala ako sa malignong kasama naming bibiyahe pa uwi. Sasama na lang muna ako sa boss. Kailangan kong sundan iyan. Hindi pwedeng magtagumpay ang impaktang iyan sa kanyang masamang plano. Mabilis kaming sumunod sa pwesto ng matanda. Halatang pagkabagot nito dahil alam nito na siya ang sinusundan ng diwata. Habang tumatakbo ang bus, ay kinakausap ng diwata ang matandang si Hilda. Alam ko na ikaw yan, impakta. Kaya kung ayaw mo na dito kita pipisain sa loob ng bus, bumaba ka na ngayon din at huwag ka nang mag-abala pang manloko ng tao. Wika ulit ng diwata. Bakit ba? Pakialamero mo. Hinahayaan ko na nga lang kayo
ng iyong angkan ang maghari sa harian ng ating mundo, hindi ba? Sagot ng matandang si Hilda sa diwata. Tinignan siya ng konduktor, maging ng ibang pasahero na malapit sa amin at pinagtatawanan. Napahiya ang matanda habang galit na nagsasalita pa rin. Napaka-inggitera niyo talaga, galit na sigaw nito. Kaya mas lalong inakala ng lahat na baliw ito. Hindi rin ito pwedeng maglabas ng kanyang lakas dahil alam niyang hindi niya kakayanin ang kapangyarihan ng diwata sakaling maglaban sila. Kaya nagdesisyon na lamang itong bumaba. Tuwing Biyernes Santo ay umaakyat pa rin ako ng bundok. Alalay pa rin sa akin ang diwata kong kaibigan. Ang bigay niyang libreta ay gamit ko magpahanggang ngayon sa pag-usal ng panalangin Latin. Pero ang paggaling ng aking pasyente ay nakadepende pa rin iyon sa pagtitiwala nila sa akin. Wala rin kasing bisa ang aking kapangyarihan kung negatibo ang utak ng pasyente. Sa ngayon po ay kahit sobrang tanda ko na, ngunit nananatili pa rin kong malakas na para bang kakasenyor lang. Pero kahit maging senior man ako, ay malakas pa rin ang aking junior. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa nakikinig. Paalala sa lahat, ang kwentong ito ay hindi katang-isip o haka-haka lamang. Ito ay totoong pangyayari sa buhay ng aking kapatid na gusto ko ring maibahagi sa lahat ng mga tagapakinig ng tagasalaysay sa channel na ito. Dahil sa aso't pusang magulang naming magkapatid, naging magulo ang aming pamumuhay. Panganay na anak si Kuya Marcelito. Kaya sa kanyang mga balikat na kasalalay, lahat ng responsibilidad, lalo na sa amin na kanyang mga kapatid. Wala siyang maaasahan sa tatay naming lasinggero at nanay na sugarol. Sa pagiging palaaway ng aming mga magulang, lagi itong humahantong sa hiwalayan. Ngunit kalaunan ay magbabati din naman. Isang beses nang mabugbog ng ina ang ama dahil sa pagiging sugarol at kalasingan ay lumayas ito akay-akay kaming tatlo na magkakapatid. Dalawa ang lalaki at ako ang babae. Bali 3 kami. 15 anyos lamang noon si Kuya Mer. Ang Kuya Rimo naman ay 13. At ako ang nag-iisang babae ay nasa 8 taong gulang. Napadpad kami sa norteng bahagi ng Negros. Sa gitna ng kagubatan, nagtayo ng kubo ang aming ama. Isang kagubatan na animoy. Isang syudad dahil sa naglalakihang mga bato na dinaig pa ang taas ng mga gusali na umabot hanggang 3rd floor. Madalas nga iyong tawagin na syudad ng mga engkanto. Pagsasaka ang unang gawain ng tatay namin. Sa murang edad ng mga kuya, nasabak na rin ito sa pagtatanim ng aming produktong gulay na siyang aming pinagkakitaang pangkabuhayan. Si Kuya Mer ang siyang naglalako ng mga gulay upang may pangkain kami sa araw-araw. Hanggang isang araw ay gusto niyang aliwin kaming dalawa ni Kuya Rimo. Lagi kasi kaming naghahanap kay inay, maging ang kalinga nito. Wala siyang ibang naisip kundi ang gawan kami ng saranggola. Sa isang mataas na bato, pinaakyat niya kami. Nakapagtataka ring may purmang hagdanan paakyat sa itaas ng batong iyon. Gawa iyon sa naglalakihang baging
na nasa gilid ng malaking balete. "O nene, ikaw ang mauna. Kumapit ka ng maayos ha. Sobrang taas pa naman ito." Paalala ng kuya sa akin. "Opo kuya, at saka hindi naman mahirap akyatin eh. Parang may hagdanan lang, paakyat. Ang ganda." Puna ko dito na nakangisi. "Oo na, huwag kang maingay, ang daldal natin." Reklamo pa noon ng Kuya Mercelito. Ang Kuya Rimo naman ay sadyang napakatahimik at bihira lang kung kumibo. Animoy Enchanted Kingdom ang view sa taas ng bato dahil tila mayroon itong inukit na pasilyo na pwedeng daanan upang maakyat ang kaibabawan pa nito. Namangha kami sa nasasaksihan, samot-saring ibon at bulaklak na ligaw ang aming nabungaran. Tila hardin ng mga ninunong sina Eva at Adan. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis ng itlog ng mga ibon ang aming nasaksihan doon. Iba't ibang uri ng mga bulaklak ang humahalimuyak na aming nalalanghap. Parang ayaw ko na nga bumaba pa dahil sa ganda ng lugar na iyon. Hindi namin alam na may ilang pares na mga mata ang sa amin ay nagmamasid. Nagliliyab sa galit dahil aming tinahak ang isang tagong paraiso at kaharian ng pag-aari pala ng mga ito. Ngunit sa kamusmusan naming tatlo, ano lang ba ang nasa isip namin ng mga sandaling iyon? Hindi rin naman namin alam ang iba pang mga nilalang na naninirahan sa mundo. Pagkatapos ng araw na iyon, lagi na akong nananaginip ng matandang mag-asawa. Sobrang haba ng maputing buhok ng babae. Ang tatangkad rin ng mga ito at ang tangos ng mga ilong. Subalit wala itong kanal na guhit sa ilalim ng ilong. Sa panaginip ko ay kinakaingin daw ng mga ito ang paligid ng aming kubo. Maging ang aming munting kubo ay gusto ring sunugin ng mga ito. "Naku po, lolo, lola. Huwag niyo namang pong sunugin ang bahay namin. Wala na po kaming matitirhan." Pakiusap ko sa mga ito. "Wala kaming pakialam sa inyo. Teritoryo namin ito. Kaya umalis kayo rito kung ayaw niyo na may mapahamak isa man sa inyo." Banta ng matanda. "Ang bad niyo naman po. Hindi naman po sa inyo ang lupain na ito ha. At saka sabi ng tatay lupain ito ng aming lolo. Kaya may karapatan kami na tumira dito." Sagot ko sa matanda. Kaya mas lalo itong nagalit. "Anong lolo niyo? Amin ang lugar na ito. At kung magmamatigas kayo, mapilitan kami na kunin ang aming lugar sa dahas na pamamaraan." Wika nito habang mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Naghuhumiyaw ako sa sakit habang umiiyak. Ngunit bigla akong nagising dahil sa pagyugyug ng Kuya Mer sa aking balikat. "Nene, huy, gising. Nananaginip ka." Bigla akong napadilat. Ngunit totoong may luha sa aking mga mata. "Kuya Mercelito." Umiiyak ako habang yumayakap dito. "Bakit? Namimiss mo na naman ang nanay?" Tanong nito. "Hindi kuya. Yung dalawang matanda na mag-asawa. Susunugin niya tayo kapag hindi tayo aalis rito." Wika ko sa kanya. Kita ko ang pagkabigla sa mukha ng kuya. Subalit, bigla ding iyong nag-iba. "Sige na, matulog ka na muli. Panaginip lang iyan, okay?
Wika nito. Napatango na lang din ako at bumalik sa pagtulog. Simula noon ay lagi na talagang laman ng aking panaginip ang mag-asawang iyon. Hindi ko na rin sinasabi pa sa aking mga kuya. Isang araw, umuwi ang kuya na may bitbit na maraming pagkain. Halos natakam pa ako nang makita ang mga iyon. Unang pagkakataon iyon na makakita ako ng ganoong klase ng masasarap na pagkain. Ngunit siya ring pagdating ng aming itay noon. "Saan galing iyan?" tanong ng tatay kay Kuya Marcelito. "Diyan po tay, sa malaking bato po. May kaibigan po ako dyan. Si Voltor po at tsaka si Falcon. Ang bait po nila tay. Nabusog po ako sa dami ng mga pagkain nila." Salaysay nito. "Diyos ko, Marcelito, itapon mo iyan. Bakit ba kumain ka doon? Hindi mo ang mga iyon kilala." "Pero tay, mababait naman po ang mga iyon eh." Dipinsa ng kuya sa mga ito. "Mabait? Walang mabait sa kanila, Lito. Sa susunod, huwag na huwag ka nang bumalik pa doon. Maliwanag." Utos ng tatay sa kuya. Tumango ito bilang pagsunod sa tatay. Ngunit gayon paman, wala nang takas ang kuya sa kamay ng mga sinasabing kaibigan. Nakuha na siya sa patibong ng mga ito. Tuwing gabi, laging nawawala ang kuya. Lagi na itong sinusundo ng mga ito para gumala sa kanilang kaharian. Hanggang sa natipuhan ito ng isa sa mga prinsesa ng ikalawang dimensyon. Hindi na rin ako nananaginip pa ng masasama. Iyon pala ay dahil sa kasunduan ng kuya at ng mga engkanto. Papayag na siyang manirahan sa lugar ng mga ito. Basta wag lamang kaming idamay na pamilya niya, lalo na ako. Dumating ang ika-21 na kaarawan ni kuya. Debo iyon kung tawagin sa atin. Lingid sa aming kaalaman, iyon din ang araw kung saan nakipagkasundo ang kuya na sumama na at tuluyan ng manirahan sa daigdig ng mga ito. Iyon din ang araw kung kailan dumating ang inay galing ng Southern Negros. Sobrang saya namin noon. Kahit pansit lang ang luto ay para na ring ingrande sa amin. Dahil nga sa mga katulad naming mga dukha, bihira lamang kaming makatikim ng ganoong pagkain. Kadalasan talaga, gulay lang na mula sa aming mga pananim. 12:00 na ng tanghali nang dumating ang lolo. Kasama niya ang tiyuhin para mamitas na mga bungang niyog para gawing kopra. May karamihan din kami ng mga oras na iyon dahil ang aming mga pinsan ay naka-birthday para sa kaligayahan ng kuya. Sinadya niya talaga kasi ang mga ito at ang sabi, minsan lang daw ito dumating sa buhay niya at hindi naman siya binigo ng mga iyon. Nagdadalaga na rin ako ng mga panahong ito, kaya tandang-tanda ko lahat ang mga pangyayari. Nakaupo kami sa loob ng kubo nang may biglang bumagsak na isang buko at tumalbog ito na parang bola at kusang umaakyat sa aming hagdanan, papalapit sa akin. Napapikit pa ang aking mga mata sa sobrang pagkagulat. Tila may buhay iyon at nakakatakot tignan. Kasi saan ka naman nakakakita ng buko na tumatalon at talagang aakyat ng hagdanan? Nang mga sandaling iyon, nakaramdam na ako ng kakaiba sa paligid. Bukod kasi sa ingay ng tawanan ng aming mga pinsan,
Rinig ko mula sa itaas na parte ng aming kubo, sa may bandang malaking bato na lagi naming inaakyat dati. Parang may piyestahan at tunog ng tambol sa mga parada. Hindi ko rin alam kung ako lang ba ang nakarinig ng mga iyon. Ilang sandali pa ay narinig na namin ang sigaw ng isa naming pinsan. "Diyos ko, tulong! Marcelito! Tulong! Tulong! Si Marcelito natamaan ng buko sa ulo!" Sigaw noon ng lataran. "Diyos ko! Marcelito! Tulong! Si Marcelito natamaan ng buko sa ulo!" Sigaw noon ng natatarantang si Elisa. Dali-dali kaming bumba at ang dugo ang katawan ng kuya ang aming nabungaran. Wasak ang bungo at wala ng buhay pa. Pero binuhat pa rin iyon ng papa para dalhin sa ospital. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ako kumbinsido na ang kuya Marcelito ang pasa ng itay. Parang may kakaiba kasi sa kanya. Kinagabihan, naiwan kami ng Kuya Remo doon sa aming kubo. Nagulat ako nang biglang lumitaw sa aming harapan ang kuya. Akala namin nagmumulto na siya.